Hulikam sa Maynila ang isang insidente ng snatching o panghahablot ng cellphone. Naaresto ang isa sa mga suspect sa tulong ng napadaang truck ng bumbero. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Tinatahak ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection ng Tayuman Street sa Barangay 353, Santa Cruz, Maynila nang makita nila ang dalawang lalaking ito na sakay ng motorsiklo. Ang angkas ng motor, biglang hinablot ang cellphone ng pasahero ng tricycle na nakaparada sa tabing kalsada. Hinabol po nung biktima yung nanghablot po ng cellphone niya. Nahila niya po yung likod niya. Bigla pong nalaglag po yung tao sa yung humablot po. Na out of balance po kasi siya, nahablot po siya nung biktima. Ayon sa pulisya, malaki ang tulong ng BFP sa pagkakaaresto sa lalaking nanghablot ng cellphone. Nung time na po na nahablot na po nung suspect yung cellphone po nung biktima natin, papadaan din po yung fire truck ng BFP natin. So ang nangyari po, hinarang nila yung motor na sinasakyan po nung suspect natin. Nasugatan pa ang suspect nang sumabit daw sa fire truck habang tumatakbo. Ang kasabwat niyang nagmamaneho ng motor, nakatakas. May sumigaw po kasi na may snatcher. Kasalukuyan pong nandun po yung pulis natin na nagpapatrolya. Agad pong narespondan yung tao pong nangailangan ng tulong. Naresto ang 23 anyos na suspect na tumangay sa cellphone. Ayon sa pulisya, humigit kumulang 10,000 piso ang tinatayang halaga nito. Aminado ang arestadong suspect sa pagnanakaw. Nawa ko lang po yun kasi sa hirap ng buhay. Kapos po sa pera, first time lang po yun. Dati na raw siyang nakulong dahil naman sa illegal possession of firearms. Reklamong robbery ang isinampa laban sa suspect na nakakulong sa Santa Cruz Police Station. Patuloy na tinutugis ang kasabwat niya. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ilang residente ng Navotas ang lumikas muna dahil sa matinding pagbaha na dulot po ng high tide at pagkasira ng bahagi ng river wall. Nangangamba rin silang maulit yan dahil sa inaasahang high tide mamaya pong hapon. Balitang hatid ni James Agustin. Hating gabi na abala pa rin ang mga tauhan ng DPWH sa paglalagay ng plywood at sandbags sa bahagi ng river wall na nasira noong Sabado sa Barangay San Jose, Navotas. Nagdagdag sila ng mga sandbag dahil inaasa ng 1.7 meters na high tide bago mag-2 ng hapon ngayong araw. Pinagana na rin ang pumping stations. Kahapon kahit pa may sandbags na ito ay bumigay pa rin at hindi kinayang agos ng tubig. Ang pagkasira ng bahagi ng river wall na sinabayan pa ng high tide at hindi pa naaayos sa Tangos Tanza Navigational Gate nagdulot ng pagbaha sa ilang kalsada sa lungsod. 2 araw na ito nararanasan ng mga residente. Si Peregrino inabutan naming hinahakot ang kanyang mga gamit. Sa 6 na dekada raw niyang paninirahan sa lugar, ngayon lang nila naranasan ng ganitong kalalang pagbaha. Kaya ang kanyang mag-anak uuwi muna sa Nueva Ecija. Lakas ng pasok ng tubig. Yung anak ko nga nagkapobya kaya uuwi kami ng Nueva Ecija eh. Tapos kaninang umaga ganun pa rin. Ayoko na dito sa anak ko. Mahirap din mawawalat ng hanap buhay. Pag uwi doon, probinsya. Si Girlie naman abala sa paglilinis ng kanilang mga gamit na nalubog sa tubig. Nangangamba raw sila dahil high tide na naman mamayang hapon. Hindi namin naasan. Actually, pag high tide, wala naman siyang problema. Kumbaga, for the first time, for how many years na high tide, except pag may bagyo ayun, walang kasi nga nasira daw yung pader. Sa tala ng CDRMO, umabot sa mahigit 260 pamilyang lumikas. 77 pamilya ay nananatili sa evacuation center, habang ang iba ay nakituloy sa kanilang mga kaanak. Dahil naman sa inaasahang high tide ngayong araw, asynchronous classes munang ipatutupad sa Navotas Elementary School 1, Tanza Elementary School at Tanza National High School. Gayon din sa Navotas National High School, Navotas National Science High School at Bagong Bayan Elementary School. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. May bagong low pressure area na binabantayan sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Namata niya ng Pag-asa, 1,125 kilometers silangan ng Central Luzon. Nananatiling mababa ang tsansa ng nasabing LPA na maging isang bagyo. Sa kabila niyan, magpapaulan ng trough o extension ng LPA sa Bicol Region, Eastern Visayas, Aurora at Quezon Province. Ang malaking bahagi ng bansa kasama na ang Metro Manila ay uulanin naman dahil sa hanging habagat.
Posible naman ang mga local thunderstorm sa ilang panig ng Luzon base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Asahan po ang ulan sa halos buong bansa sa mga susunod na oras. May heavy to intense rain sa ilang lugar na maaaring magdulot ng baha o landslide. Inaalerto ang ating mga kapuso sa Malabon City sa pagdating ng high tide mamayang 1:45 ng hapon. Posibleng umabot yan ng 1.70 meters ayon sa LGU. Beep 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 sa mga motorista, may inaasahang rollback sa presyo ng ilang produktong petrolyo bukas. Batay sa anunsyo ng ilang kumpanya, 1 peso and 80 centavos kada litro ang bawas presyo sa diesel matapos ang 4 na linggong oil price hike. Sa gasolina naman, may bawas presyo na 1 peso and 40 centavos matapos ang 6 na linggong taas presyo. 2 pesos and 20 centavos naman ang bawas sa kada litro ng kerosene na tumaas ang presyo sa nakalipas na 3 linggo. Ayon sa Department of Energy, epekto ang rollback ng ceasefire sa pagitan ng Israel at Iran. Pumayag ang 4 na kumpanya ng langis na magbigay ng diskwento sa mga public utility vehicles. Ayon kay Department of Energy Officer in Charge Sharon Garin, sa panayam ng Super Radio DZBB, pumayag ang Petron, Caltex, Shell at Clean Fuel na magbigay ng piso kada litrong discount sa mga PUV. Malaking tulong na raw ito sa mga tsuper lalo't hindi makontrol ng kagawaran ang presyo. Noong nakaraang linggo, pautay-utay na ipinatupad ang oil price hike para na rin maibsan ang epekto nito sa mga motorista. Huli kamang lalaking yan na inakyat ang pader ng isang bahay sa Barangay Poblasyon, Polomolok, South Cotabato. Nagmasid-masid siya at sumisilip sa bintana hanggang sa tuluyang buksan ang bintana at pasukin ang bahay. Una niyang hinalughog ang sala at ilang beses nagpabalik-balik sa bintana para ilabas ang mga ninakaw ng mga gamit. Bukod sa sala, pinuntahan din niya ang kusina at mga kwarto sa unang palapag ng bahay bago lumabas. Ayon sa may-ari ng bahay, natangay na magnanakaw ang tablet, wallet na may lamang pera, mga card at ID. Aabot umano sa 10,000 pesos ang nakuha ng lalaki. Batay sa investigasyon, natutulog lang sa second floor ang mga residente ng bahay. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng suspect. Pati copper tubes ng mga aircon sa isang simbahan sa Quezon City hindi na po pinalagpas ng mga magnanakaw. 3 arestado na itinanggi ang alegasyon. Balitang hatid ni James Agustin. Kita sa CCTV footage ang 3 lalaki na binababa ang mga copper tube mula sa isang tricycle. Sa bahaging ito ng Barangay Bungad, Quezon City madaling araw nitong Sabado. Inilagay muna nila ito sa gilid ng kalsada at saka inayos. Ang mga copper tube ninakaw pala nila sa compound ng isang simbahan. Sa CCTV namang ito, kita ang isang lalaki na kinukuha ang mga copper tube ng air conditioning units. Ayon sa pulisya, nadiskubre ng isang empleyado ng simbahan ng pagnanakaw. Nasilip ng ating complainant na sa kanyang cellphone na yung sa live CCTV footage na merong nangaganap na pagnanakaw doon sa kanilang simbahan. Bandang alas 2 ng umaga. Kaya tumawag po sila sa ating PNP hotline, 911. Kaya agad-agad po nakapag-responde ang ating kapulisan. Sa manhunt operation ng pulisya na aresto ang 3 sospek. Natunto ng ginamit nilang tricycle pero hindi na nabawi ang mga ninakaw na copper tubes. Inaalam pa raw ng pulisya kung may grupong kinabibilangan ng mga sospek na ganito ang modus. Itong mga suspect, mayroong mga previous cases ng robbery, akyat bahay, as violation ng 10591, yung barel. Yung isang suspect po natin, nahuli na rin siya sa section 11 ng 9165 ng anti-illegal drugs. Itinanggi ng mga sospek na sangkot sila sa pagnanakaw. Hindi ko magagawa yun. Pinaralan po ko ng mga pasero ko na hindi ko kilala. Sir, wala po akong kinalaman dun, sir. Ako po yung may-ari ng tricycle talaga. Pinapabiyahe ko lang siya. Hindi po ako dun kasama po. Wala po talaga po akong alam dun. Nasampa na ang mga sospek ng reklamong robbery. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News.